kinikilala po ng simbahan ang diwa ng pagsisisi, pinapahalagan po ng simbahan ang pagbabalik loob at ang pag-aalay ng sakripisyo, lalo na po sa panahon ng Kwaresma at sa panahon po ng Holy Week ng Semana Santa. Pero mahalagang linawin na hindi po ini-endorso ng simbahang Katolika ang self-flagellation o yung pagpapapako sa krus. Bakit po? Sapagkat para po sa simbahan, hindi po nasusukat sa pisikal na paghihirap, pisikal na sakit, o yung pisikal na pagdurusa, ang tunay na pagsisisi at ang pagbabalik loob sa Panginoon, sa Diyos, no? Para po sa simbahang Katolika, mas mahalaga po yung ang panloob na pagbabagong buhay kaysa sa panlabas na pagpapakita lamang nito, no? Kaya nga po, imbis nga po na ganitong mga matitinding gawain, mas binibigyan din po ng simbahan ang mga sakramento, lalo-lalo na po ang sakramento ng pakikipagkasundo sa Panginoon, ang sakramento ng kumpisal, at ang Eucharistia, no? Medyo contradictory po na nagpapasan sila ng krus o nagpapahagupit sa daan, and yet hindi po sila nag-a-attend ng tinatawag nating Paschal Triduum na nagsimula po kahapon at matatapos po sa Easter Vigil at sa Easter Sunday po. Sapagkat para po sa mga Katoliko, ang Paschal Triduum po ay ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buong liturgical year po, no? Minsan po nagiging problematic po yung ang ganitong practices sapagkat especially kung on the part of those doing this, parang quote-unquote inuulit nila ang paghihirap ni Kristo o iniisip nila na kailangan pang dagdagan ng kanyang sakripisyo, ang sakripisyo ni Kristo sapagkat parang kulang. Sa atin pong pananampalatayang Katolika, sapat na po ang sakripisyo ni Kristo sa krus, no? Para sa kaligtasan ng tanan, kaligtasan ng mundo at kaligtasan ng sangkatauhan, no? Ang pakikisa natin sa kanya, sa kanyang pagdurusa at sa kanyang muling pagkabuhay sa kamatayan ay ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating pagsisisi at ang ating pagbabalik loob sa Diyos at ang pagbabagong buhay po, no? Sa huli, ito po ang masasabi natin, no? Naunawaan po ng simbahan ang intensyon ng mga tao na gumagawa nito, pero itinutuwid po ng simbahan ang pamamaraan, ang paraan po, no? Sapagkat ang tunay na penitensya ay hindi lamang nasa balat, kundi nasa puso. Hindi lamang po nasa panlabas na anyo, kundi nasa loob po. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi po naghahanap ng dugo mula sa atin, kundi ng pusong tunay na nagsisisi, tunay na nagbabalik loob sa Kanya, at tunay na nagbabago. So, pusong nagsisisi at pusong nagmamahal. In other words, ang pinakamalalim pong pakikiisa sa krus ni Kristo ay ang magpatawad, magmahal kahit mahirap, at ang magbagong buhay at ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao.